Balik tayo dito sa Pilipinas. Sumugod sa ilang car dealer ang ilang mga may-ari ng mga bagong biling sasakyan. Anong petsa na raw, wala pa rin ang kanilang plaka dahil sa perwisyo. May nananawagan na suspindihin na muna ang no registration, no travel policy. Nakatutok si Michael Fahatin. Kung si Senador Alan Peter Cayetano ang tatanungin, perwisyo lang ay dinudulot sa publiko ng no registration, no travel policy ng Land Transportation Office. Nais niyang suspindihin ng isang buwan ang pagkapatubad ng polisiya, lalo't kung susumahin daw kapalpakan ng LTO at ng mga car dealer ang ugat na ngayoy sakit ng ulo, lalo na ng mga may bagong sasakyan. Balak na raw ni Cayetano na maghain ng panukala para maparusahan ng mga opisyal ng gobyerno at mga pribadong kontraktor na mapapatunayang nagkulang sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa publiko. Tulad sa problemang naranasan ng motoristang sakop ng LTO Region 3 at ng Toyota Pampanga na nagturuan ng sisi. Dumagsa ang mga nagsisipagreklamo sa dealership dahil sa kawalan ng plaka ng kanilang mga sasakyan na hindi na nila maibiyahe matapos ipatupad ang no plate, no travel policy. Tulad sa mag-asawang lakap na hindi magamit ang kanilang sasakyan, March 9 pa na nabili dahil wala pa itong plaka. We're in the middle. And we're just asking them na just take care, just get our plate and that's it. We don't want any problem to anybody. Itinuro sila sa Land Transportation Office ng dealer. Pero lumalabas na walang record sa LTO ang kanilang biniling sasakyan. Galit din si Lito Kaluweng na mula pa sa Balanga, Bataan sapagkat hanggang ngayon ay wala pa rin plaka ang kanyang sasakyan. Apektado na daw ang kanyang mga lakad at hindi siya makatungtong sa Maynila dahil sa pangambang mahuli dahil sa no plate, no travel policy. Hindi nagpaunlak ng panayam ang Toyota Pampanga. Pero anila, wala sa kanila ang pagkukulang sa proseso, kundi nasa LTO. Toyota Marikina naman ang inireklamo ng isang ayaw magpakilalang nakabili ng sasakyan at nagbayad ng 30,000 pesos para sa special plates noong March. Pero hanggang ngayon ay wala pa ayon sa customer. Nang puntahan ng GMA News, hindi humarap sa kamera ang representante ng Toyota Marikina pero ipinakita ang OR na kakakuha lamang noong April 6. Pero hindi pa naibigay sa customer. Sa resibo ng LTO, 25,000 lang ang halaga nito. Sa case naman ng Toyota Marikina, 30,000 yung kanilang siningil. Hindi ko alam kung bakit merong ano. Pero 25,000 ang dapat niyang bayaran. Naaktuhan naman ng GMA News na inirereklamo sa LTO ang Toyota Commonwealth na nabili sa sasakyan noong February 26. Pero wala pa ang OR at CR hanggang ngayon. Unfair for us, sir. Kailangan namin, kaya naman kami napabili. Fair talaga. Diba? Pero ayoko naman patakbuhin na hindi ako marunong sumunod sa batas. Sabi ng Toyota Commonwealth, inaalam pa nila ang detalye ng reklamo bago sila magbigay ng pahayag. Ayon kay LTO ASEC Alfonso Tan, pinagtutuunan nila ng pansin ang mga reklamong tulad dito para malaman kung na kanino ang pagkukulang. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, sa mga naibenta ng sasakyan mula Enero hanggang Pebrero ng taong ito, 44.7% dito ay nagmula sa Toyota. Michael Padre, Tutok, 24 Oras.